So ayun, good morning, good evening, good afternoon kung saan man po kayo ngayon, no? Especially sa mga Iskonians dyan. So, ito na nga. Actually, itong vlogger na to ay hindi po siya kumampi kay Yorme, hindi din po siya kumampi kay Mayurahani. So, baka nagtanong po kayo na kasi kumakalat kasi na issue ngayon, mga ka-Iskonians, na ito daw si pangalan nito, si Fernando Ili, no? San Fernando Ili ba? Hindi ko alam basta ang pangalan niya. San Fernando Ili ay kumakalat ngayon na ito daw ay vlogger ni Yorme. Nagkakamali po kayo, hindi po siya vlogger ni Yorme Isko Moreno. Bagkus siya po ay isang vlogger na kung saan namumuna siya sa mga bagay na baluktot, no? Sa mga hindi magandang gawa ng mga politician sa Pilipinas, not only politician but sa lahat ng nangyayari sa bansa. So, baka yung iba nagtanong, bakit nga ba siya kinakasuhan? Ano nga ba ang dahilan? No? Bakit merong kaso na final ni Mayurahani sa kanya? So, hindi po ito related kay Yorme, ha. Sa mga kumakalat, gusto ko lang pong klaruhin. Ang tao pong yan, na kinasuhan po na vlogger, ay hindi po siya vlogger ni Yorme Isko Moreno. So, ito po yung kadahilanan, i-explain po mismo ng tao na yan kung bakit siya kinasuhan ni Mayurahani. Kasi yung tao na yan ay meron po siyang nasilip na hindi maganda sa pamamahala ni Mayurahani dyan sa Maynila. So, ito po, ipapanood ko po sa inyo. Panoorin niyo po, kayo na lang pong humusga hanggang matapos ang video ng explanation niya. So, ito po. Mga boss, may nag-file na ng kaso laban sa akin. Tangina mga politiko to, balat sibuyas, tsaka allergic sa kritisismo. Kung matatandaan niyo mga boss, nag-ingay tayo laban sa isang ordinansa ng Manila City. Yung ordinansa kasing yan, nilalagay sa alanganin yung trabaho ng libu-libong mga faculty, health workers at non-teaching personnel ng University of Santo Tomas. At sa pakikipag-usap natin sa daan-daan at libu-libong mga manggagawa dyan sa Manila City, sila rin ay nagsasabi na pasakit at pahirap yung mandatory health permit na yan ng Manila City. After that, patuloy tayo nag-ingay at nangalampag. Pero hindi talaga tinatabla ng hiya itong mga public officials natin eh. Tapos sa halip na makipag-usap at makipag-dialogo sa mga manggagawa na apektado ng ordinansang yan, tangina, kinasuhan pa tayo. At alam nyo kung anong kinaso sa atin mga boss? Cyber libel. Sus naman, lumang tugtugin na yan. Di na bago yan mga boss. Alam naman natin na ginagamit at wini-weaponize ng mga politiko yung libel at cyber libel para patahimikin yung mga kritiko. Lalong-lalo na yung ordinaryong mamamayan na magsalita laban sa kanila. Kaya nga marami sa atin natatakot magsalita at magpahayag ng opinyon. Kasi magsasalita ka lang, magrereklamo at magbibigay ng opinyon mo. Hahablahan ka ng mga tanginang politiko na yan ng libel at cyber libel. Nakakalimutan ata ng mga politikong to tsaka ng mga public servants na to kung ano nakasulat sa konstitusyon. Article 11, Section 1 of the 1987 Constitution. Public office is a public trust. Officers and employees must at all times be accountable to the people. O bakit balat sibuyas kayo kapag may nagsasalita at nagrereklamo na mamamayan? At alam nyo ba na signatory ang bansa natin sa International Covenant on Civil and Political Rights na nag-i-ensure at nagpoprotekta sa karapatan nating mamamayan na magsalita at magpahayag ng ating saloobin, lalong-lalo na sa mga public officials. Kaya kung nasaktan at umiiyak ka dahil sa pag-iingay at pangangalampag namin, ibig sabihin ba niyan, totoo yung sinasabi at tinatanong namin? Siyempre magtatanong kami dahil public officials kayo. At kung tingin mo mapapatahimik mo ko dahil sa sinampa mong kaso na cyber libel, ulol! Kayo mga politiko kayo, putang ina nyo. Mag-iingay at mangangalampag pa ako lalo para patunayan at isampal sa mga pagmumukha nyo na hindi habang buhay, takot at tahimik ang ordinaryong mamamayan. So, yun nga po ang kadahilanan kung bakit siya nakasuhan nga, no, ng kampo ni Mayurahani. Kasi actually hindi ko masyadong gets yung pinaglalaban nung lalaki nung vlogger. Actually kasi ang sinabi niya doon, mga manggagawa pagdating daw sa health permit. So actually kasi ako kasi nandito ako sa Maynila, pero sa Quezon City kasi ako nag-work.
Actually, sa Quezon City kasi, kapag kumuha ka ng health permit, basta may dala ka lang na medical records, tapos yung medical ano mo, yung sa dumi, sa ihi, tapos sa blood or drug test, parang ganon. Pag isubmit mo yan dun sa Quezon City, hindi ka abutan ng mga 2 hours, 3 hours, kukuha mo agad yung health card and medical permit mo. Pero, actually ako kasi, nag-apply din po ako dito sa City of Maynila, ay napakatagal po talaga ibigay ng health permit. Oo, hindi ko sure kung yan ang pinaglalaban ng vlogger ha, pero ako based on my own experience as a manggagawa sa Maynila ako nag-work, no, yung mga establishment na nabi-base dito sa City of Manila, matagal po talagang i-release ng City Hall ng Maynila yung pagkumuha ka ng health permit. Matagal po talaga, sa totoo lang. Magpapa-schedule ka pa, tapos pipila ka ng madaling araw doon sa may saan ba yan? Tapos bibili ka pa ng mga lagayan ng dumi, lagayan ng ihi, doon sa may pharmacy sa harap, tapos tatawid ka doon sa may, hindi ko alam kung anong pangalan ng hospital na yung pinupuntahan namin. Ang haba ng pila, tapos ang tagal ng schedule, babalikan mo pa after 1 month, tsaka mo makukuha yung result ng health card at health permit mo. Oo, kaya medyo matagal po talaga. Kahit ako based on my own experience, kasi worker din po ako sa Maynila before, nung nag-apply ako sa 7-Eleven na naka-base po sa Manila, ay matagal po ibigay yung health permit and also my health card. Pero magkaiba po ang City of Manila, City of Mandaluyong, and City of Quezon City. Sa Quezon City po, almost 3 hours, makukuha mo na agad yung health permit and health card mo. Kapag ikaw lalong-lalo nagtrabaho ka sa 7-Eleven, sa mga fast food, sa SM, so sa Quezon City, more than 3 hours, makukuha mo na agad. Sa Mandaluyong naman, 1 to 2 days, makukuha mo na. Pero sa Maynila po, my goodness, wag na po tayong magsinungaling, wag na po tayong magpakabulag pipi at bingi. 1 buwan po siya bago mo makuha. Pipila ka ng madaling araw, pababalikan ka ng schedule kung kailan mo siya balikan. Napakatagal po ng proseso pag kumuha ng health permit and health card, lalo na po sa mga manggagawa na nagtatrabaho na nakabase sa City of Manila. Oo, yun po ang katotohanan. Ako po mismo, based on my own experience, ako po mismo naka-experience, matagal po talaga i-release ng City of Manila or City Hall ng Maynila yung health permit, no, and health card. Kasi kailangan po talaga sa trabaho yan. Health permit and health card. Lalong-lalo na nagtrabaho ka sa fast food, hindi ka pwedeng magtrabaho at hindi ka sasahuran hanggat wala yung health permit and health card. Kasi nga, abot sa sanitary yun. Lalong-lalo na pag humahawa ka ng pagkain. 7-Eleven, Jollibee, Chowking, whatsoever, no? Kahit saan, kailangan mo ng health permit at health card. Pag wala po yun, maapektuhan po yung sahod mo. So, yun po ang katotohanan. So, di ko lang sure kung yun ang pinaglalaban nitong San Fernando Ili na vlogger na kinasuhan nga ng kampo ni Mayura. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ako experience ko po kasi, wag na po tayong magsinungaling. Totoo po. So, yun, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Sana po kung sino man po yung susunod na magiging mayor ng Maynila ay aksyonan nyo po yan. Malayong-malayo po kayo sa City of Quezon City. Mabilis sila. Sa Mandaluyong, sa Makati, mga ganun, 1 to 2 days, 3 days makukuha na. Sa Maynila, more than 1 month. Yes, or mahigit 1 buwan bago i-release. So maraming salamat. Thank you.